Lumalabas sa isang pag-aaral na isa sa mga posibleng magdulot ng oral cancer ay ang pagnganganga o yung pagmuya ng betel nut. Pero hindi ito pinangangambahan ng ilang katutubong igorot na sanay na raw magnganga. Makibalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. Nakagawian na ng mga igorot ang pagnganganga o pagmuya ng betel nut na tinatawag ding mama sa Northern Luzon. Ayon kay Manong Ago Balawas, parte na ng kanyang buhay ang pagnganganga na 7 taon na niyang ginagawa. Hindi rin daw siya natatakot kahit pa lumabas sa isang pag-aaral ng Department of Health na malaki ang posibilidad na magkaroon ng oral cancer ang mga taong nagnanganga. Ano ko mabuting? Ano yan? Ano ta? Kuha mo nga dito, awan tayo pagbutkan mo nga. Awan pagbutkan mo dito, mama. Baga, aming nga mo nga ako, ang nga nagsakat. Aminado ang DOH Cordillera na hindi madaling alisin ang pagnganganga sa mga igorot dahil bahagi na ito ng kanilang kultura. Actually, there is no direct evidence na siya yung cause. But it has been shown from studies na if you look at patients who have oral cancer in the past and you look at what are their activities and prevailing habits, higher risks yung mga mayroong practice na ito. Bukod daw sa betel nut, may mga inihahalo pa ang mga katutubo sa kanilang mga nganga. Meron silang dahon na nilagay doon, yun sa Ilocano, gawad. And then yung also lime, they put lime. So the interaction probably of all those ingredients, yun ang nagkaroon ng substance na may contribute to the development of cancers. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.